hindi po kami nagpipreach ng mga random na mga topics. Ang lahat po ng aming pong itinuturo ay mayroong isang direction. Kung alam niyo po ang trabaho ng farmer, kapag siya po ay mag-aararo, kung bakit po pantay na pantay yung kanyang araro, kasi meron siyang pointer doon sa dulo. Doon siya tumitingin habang nag-aararo. Hindi siya po pwedeng luminga-linga habang nag-aararo kasi gagano'n yung kanyang araro. In the same way, sa pagpapahayag po ng gospel, iisa lang po ang aming pinaka-focal point. Ito po yung the gospel of the kingdom of God. Ang lahat po ng kasaysayan, in the end, yun po ang pinaka-consummation. Ang establishment ng kingdom ng Panginoon sa bandang huli. Ang restoration of all things, ng mga bagay na nawala sa tao, nung ang tao ay likhain sa may Garden of Eden. Nung siya po ay nagkasala, siya po itinaboy ng Panginoon. Pero hindi po doon nag-end ang kwento ng tao. Ang tao ay ibabalik muli sa original purpose ng Panginoon. Kaya nga po, ito po yung tinatawag at ito yung major concern po natin sa mga pagtuturo. The restoration of all things. Back to the original purpose ng Panginoon. And the establishment of the kingdom of God here on earth. Alam niyo ba mga kapatid, ang lahat ng bagay po na nangyayari sa daigdig ay hindi po ito lingid sa Panginoon. Ang history po natin ay wala po siyang sariling direksyon. Ang history ay umiinog sa kwento po ng redemption ng Panginoon. Ito po ang pinaka-heart ng history, ang kwento ng Biblia. Ang end ng lahat, one day lahat ng pamahalaan it will end. Isang araw ang lahat ng mga government ay isusuko sa ilalim ng Panginoon. Ano mang form of government, democratic, socialism, communism, lahat po yan ay magpo-collapse one day. Lahat ng sistema ng mundo nito ay hihinto. Lahat ng ating mga pinagpapagalan sa mundong ito, lahat ng mga negosyo, lahat ng pinahuhumalingan ng tao, lahat po yan one day hihinto, i-abolish ng Panginoon at the coming of the Lord Jesus Christ. Ang end ng lahat ng ito ay the establishment of the kingdom of God. Tayo mga Kristiyano ay para po tayong nasa panahon ni Noah. Si Noah ay natasan ni God na gumawa ng arko sapagkat ang daigdig nung panahon na yun ay corrupted na and is about to be destroyed. Ang Panginoon ay nasa aksya na i-restore niya na yung kaayusan, yung unang-unang kaayusan na ginawa niya. At sapagkat ang mga tao ay nag-depart na sa kaayusan na itinakda ng Panginoon. Pero bago may ito-establish ng Panginoon muli ang kanyang kaharian sa tao, kinakailangan niya munang bunawin ang unang daigdig. At nakita po natin yung mga kapatid, persahan na inabandon ng mga tao ang lahat na kailang tinatangkilik, lahat ng pinakamamahal sa mundong ito, lahat ng kailang niyayakap, ay pwersahang pinahinto ng Panginoon. Negosyo, ang mga entertainments, ang lahat ng mga political, ang lahat ng mga businesses, lahat huminto sa isang igla sa pamamagitan ng malaking baha. Sa Matthew chapter 24, sinabi po ito ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa Matthew 24, verses 37 to 39, the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. Ang kwento po ni Noah ay hindi lamang po nangyari ito 4,000 years ago. Ito po, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik, kung papaanong yung panahon ni Noah, dumating yung baha, ganun din daw ang mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Ang mga tao caught in the act. Ang mga tao caught unprepared. Ang mga tao busy sa mga worldly affairs. Hindi na namalayan na totoo pala yung sinasabi ni Noah. Alam niyo po ba yung arko ay ginawa for 100 years?
Ang pinakapahinga ni Noah noon ay nagpipreach siya about the coming judgment ng Panginoon. Pero ang mga tao, wala sa kanila yon. Ang akala nila kay Noah, praning. Akala nila si Noah ay nawawalan sa pag-iisip. Patuloy ang takbo ang ilog ng daigdig noon. Ang mga negosyo nila, concentration nila sa kanilang mga pamilya, yung mga pinagkakabalahan nila, yung mga diversion nila sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, for the coming of the Son of Man will be like the days of Noah. For us in those days, before the flood, they were eating, they were drinking, they were marrying, they were giving in marriage until the day Noah entered the ark, and they did not understand until the flood came and took them all away. So will be the coming of the Son of Man. Ano ba ang takbo ng mundo ngayon? Tignan niyo mundo, busy-busy. Walang panahon sa gospel. Walang nakikinig sa warning ng Panginoon as in the days of Noah. Sa pulpitong ito, ilang beses ang itinuturo ito. Na ang ating focus, mga kapatid, ay hindi yung mga earthly things. Ang ating pinaka-focal focus ay ang pagdating ng kaharian ng Panginoong Diyos. Tayo, mga kapatid, bakit po tayo niligtas ng Panginoon? Para maging membro ng isang church? Kung gano'n po ang inyong pananaw, nagkakamali po kayo. Kayo po ay niligtas ng Panginoon upang maging bahagi ng Kanyang kaharian. Ang kaharian ng Panginoon ay nag-start na sa atin ng mga believers. At tayo ay tinawag ng Panginoon to work for the establishment of the kingdom of God here on earth. Yan po ang calling nating lahat. Magtatrabaho tayo. Kahit kayo ay nandoon sa inyong mga kanya-kanya mga trabaho. Kung ikaw man ay isang teacher, kung ikaw man ay isang pulis, kung isa ka mang doktor o nurse, kung ikaw man ay isang mga computer analyst, kung ikaw man ay isang ordinaryong farmer, bagamat nagtatrabaho tayo, bagamat inaasikaso natin ating mga pamilya, pero ang ating pinaka-focal focus ay ang establishment ng kingdom ng Panginoon sa mundong ito. Pag sa sandali na ang Kristiyano ay na-focus siya sa kanyang negosyo, na-focus siya sa puro pagkita ng pera, mamimiss niya ang kaharian ng Panginoong Diyos. Ang end ng lahat ng bagay, mga kapatid, ang establishment of the kingdom of God. That's why si Jesus Christ, lahat ng kanyang mga teachings is about the kingdom of God. Lahat ng kanyang mga parables nakapokus sa coming ng kingdom ng Panginoong Yesus. One day, Jesus Christ will come. I-abolish ang lahat ng tiyatangkilik natin sa mundong ito. Lahat ng ine-enjoy natin sa mundong ito, one day it will be abolished. One day, all of them will give way for the kingdom of God. Kaya kung todo yakap kayo sa mundong ito, you will miss the kingdom of God. Kaya nga, mga kapatid, tayo sa umagang ito, hayaan natin ang banal na Espiritu ay gisingin ang mga natutulog nating diwa. Minsan tayo, nagkatrabaho na lang tayo para sa sarili na lang natin. Minsan ang mga kabataan nag-aaral para bang maging successful na lang in the future. Alam niyo ba, mga anak, kayo man sa inyong pag-aaral, pag ang focus ninyo ay pag-aaral lang per se, at ang inyong ay maging career-oriented lang kayo, at hindi kayo oriented sa kingdom of God, one day, mamimiss ninyo ang kingdom ng Panginoon. Ang end ng lahat ng inyong mga effort is death. Kaya nga, mga kapatid, since na ang lahat ng bagay ay mag-end up sa kingdom ng Panginoon sa kanyang pagdarating, one day Jesus Christ will come as King of Kings and the Lord of Lords. Sa atin ngayon, nag-start ng kanyang paghahari. But one day, literally, yung kanyang kingdom ay established upon the earth. Siya ang maghahari at magkakaroon, mag-a-usher yung bagong pamamahala sa buong daigdig. Failure ang lahat ng forms of government. Failure ang democratic system. Failure ang communist system. Failure ang socialist system. Hindi nila kayang i-uphold ang righteousness. Hindi nila kayang i-uphold ang justice. Hindi nila kayang ibigay ang prosperity sa mga bansa. Only the kingdom of Jesus Christ ang makapagbibigay ng lahat ng yan.
At ito ang prophecy ng entire Bible. Mga kapatid, tumingin po tayo. Habang tayo ay nandito sa mundo, habang abala tayo sa maraming bagay, pero yung ating mind, we are working for the kingdom of God as in the days of Noah, gumagawa ng arko. Dalawang klase lang ang tao ng panahon ni Noah. Yung gumagawa ng arko, si Noah, he represented Jesus Christ, the grand architect. Yung mga anak ni Noah ay nire-represent niya ang church. Tayo yun. Ano ang ginagawa? Gumagawa ng arko. Ano yung arko? Anong nire-represent niya? The kingdom of God. So ngayon mga kapatid, naalala ninyo ang mga turo ni Jesus Christ? Sabi niya sa Lord's Prayer, Our Father, Thou art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come. Sa prayer pa lang natin mga kapatid, integral part ng ating prayer, ipag-pray mo yung pagdating ng kaharian ng Panginoon. Tapos yung isa pang popular verse, Matthew 6:33, na madalas na kinakanta na lang natin pero hindi natin naiintindihan ang message. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Nalihis na ang tao sa kanyang focus. Ang kanyang pinagkakabalaan sa mundo nito, puro negosyo, paano kumita, paano yumaman. Wala na yung focus sa kingdom ng Panginoon. Samantalang sabi ni God mismo, kung uunahin mo ang kingdom ko, kung iyan ang first priority mo sa mundo, lahat ng pangangailangan mo ibibigay ko sa iyo. Kalakip ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang kapayapaan, ang kapanatagan. Kay God nang gagaling lahat yan. Mga kapatid, anong pinagkakabisihan natin sa mundong ito? Saan tayo busy sa mundong ito? Nasaan na po tayo mga kapatid? Kabilang ba tayo sa gumagawa ng arko? Sabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at marami ang dumadaan doon, pero ang dulo noon ay kapahamakan. Ngunit ang daan patungo sa kaharian ng Diyos ay makipot, at kakaunti lang ang makakasumpong noon. Sino makakasumpong noon? Yung nakafocus. Isipin nyo, makipot na daan yung papunta sa kingdom ng Panginoon? Yes. Bakit marami tayong give up sa mundong ito? Hindi mo po pwedeng dalhin sa kingdom ng Panginoon yung dati mong buhay. You have to give them all at the feet of Jesus Christ. Iiwan mo yung buhay mo na ayaw ng Panginoon. You will suffer for the cause of the kingdom of God. Rugged, may sufferings, mahirap. Pero ang end nun ay buhay. Mga kapatid, kung kayo ay nakipagpagal sa Panginoon, kung tayo ay nagsasuffer sa Panginoon, alang-alang sa may tatag ang kanyang kaharian, tumutulong tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa ating pong paligid. One day, aanihin niyo po ang lahat ng yan. You will be rewarded in the kingdom of God. Pero kung tayo ay puro mga worldly things lang ang ating pinagkakabalahan, anong profit ang ibibigay sa iyo ng Panginoon? Ano ang sasabihin sa iyo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik? Makipot ang daan papunta sa kaharian ng Panginoon. Ang luwang na daanan papunta sa kapahamakan. Bakit? Yung mga tao ayaw nilang maghirap. Ayaw nila mag-participate. Ayaw nila magpagal for the kingdom of God. Ayaw nila mag-work. Hindi nila nakikita na napaka-importante nun. Ang nakikita nila, ang interest nila ay nasa mundong ito. Ang mas gusto nila ang nakikita nila sa kanilang mata, na mas mahalaga yung profit na makikita nila sa mundong ito kaysa yung profit na makikita nila sa kingdom ng Panginoon in the end. Ang gusto ng mga tao, yung ngayon sila may kikitain, hindi yung sa future meron silang kikitain sa Panginoon. Ano po ang nakikita ninyo? Ano ang mas mahalaga sa inyo mga kapatid? Ano ang mas nakapag-capture sa puso natin? Sino ang nakahuli sa mga puso natin? Yung riches ng mundong ito? Yung riches ng mundong ito na lumilipas? O yung riches ng kingdom ng Panginoon na eternal? Ano ang mas mahalaga sa inyo? Ano ang mas master sa puso mo? The kingdom of God or the kingdom of this earth?
Sino ang mas nakapangyayari sa iyo, kapatid? Mag-isip po kayo. Napapansin ko to sa maraming mga Kristiyano. Wala na ang focus. Nasa mundo na, kinain na sila ng sistema ng mundong ito. Kayo mga anak, mga nag-aaral. Bagamat kayo ay nag-aaral, pero ang inyong pangarap, yung makapag-someday, kayo ay makapaglingkod sa Diyos, sa Kanyang kaharian, sa field na kung saan kayo dadalhin ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng katalinuhan, lahat ng kakayanan ay nanggagaling sa Panginoon. Ibinibigay ng God yan sa atin as a gift. Pero dapat iyan ay magamit for the expansion, establishment of the kingdom of God here on earth. Ang ilan sa atin ay binigyan ni God ng kapangyarihan, ng power and authority. Gamitin niyo yan, kapatid, sa kingdom ng Panginoon. Kung kayo ay binigyan ni God ng kayamanan, gamitin niyo yan for the kingdom of God. Kung kayo ay binigyan ni God ng karunungan, gamitin niyo for the kingdom of God. Whatever talent, whatever skills, whatever resources God has given you, hindi lang yan para sa iyo, kapatid. Binigyan ka ni God ng trabaho, para saan yan? Para saan yan, kapatid? Merong ipapagawa sa iyo. Bagamat you enjoy yung fruit ng mga blessings ni God, ng kanyang mga gift, pero merong kang trabaho na huwag mong kakalimutan. Ang ipahayag, ang tungkol sa paghahari ng Panginoon. Huwag kayong lalayo sa focus na yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, strive to enter the narrow door. Magpumilit kayo, mga kapatid, sapagkat sabi niya, marami ang magtatry, but will not be able. Marami ang mag-attempt na pumasok, pero hindi nila kayang i-give up ang worldly interest in exchange of the interest sa kingdom ng Panginoon. Ano po ba, mga kapatid, ang mas interesting sa heart natin? Ang mundo o ang kaharian ng Panginoon? Hindi po pwede ang sakang. Alam niyo ba yung sakang? Yung kalahati ng paa niya nasa may kaharian ng Diyos, yung kalahati ng paa niya nasa kaharian ng mundo. Hindi po pwede ang manananggal sa kaharian ng Panginoon. Yung kalahati niya sa langit, yung kalahati niya sa lupa. Namili po tayo kung nasaan. Isa lang, you cannot serve two masters, sabi ng Panginoon. Either you love one and hate the other. So ngayon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, strive to enter the narrow door. Sapagkat marami ang mag-attempt, pero hindi makakapasok. At sabi ng Panginoon, once na isinarado na ng Panginoon ang pintuan, katulad nung sa Noah's Ark, nung sinarado na ni God ang pintuan, kakatok kayo sa labas, Lord, Lord, pagbuksan mo kami. Nung time ni Noah, nung sarado ng pintuan ng mga tao nagkakatukan, Panginoon, buksan niyo po, Noah, buksan ninyo, pero tapos na. Tapos na yung panahon ng pagpapahayag. Hindi lahat ng panahon hawak natin. Hindi natin private property ang time. Ang time, bawat isa sa atin ay binigyan ni God ng karampatang panahon para ayusin natin ang ating mga sarili sa kanyang kaharian. Bawat isa sa atin ay binigyan ni God ng ample time upang tayo ay makapagtrabaho sa kingdom ni God. Yung ating time ay parang kandila lamang na umuupo siya unti-unti, nawawala na tayo ng pagkakataon. Kaya pag inubos natin ang lahat ng panahon natin sa mundong ito at hindi ka nakapag-serve sa kingdom ng Panginoon, what will happen for you in the coming of the Lord Jesus Christ? Mga kapatid, gumising po tayo. Allow this message, the parable of the sower, nagisingin tayo, natutulog nating diwa. Sabi ng Panginoon, Lord, buksan mo po. Ikasama mo kami noon, nag-Bible study ka pa sa amin. We ate and drank in your presence. You taught in our streets. Lord, nag-Bible study pa nga si Pastor Jess sa amin. Panginoon, papasukin mo ko. Lord, si Pastor Jess ang nag-baptize pa nga sa akin eh. Hindi mo po pwedeng gamitin yung as license sa Panginoon. Ang tanong dito, mga kapatid, ano ang pinagkakabalahan mo? Kanino ka nagtatrabaho? Kanino? Sino ang employer mo sa mundong ito? Yung mundo o si God?
Kaya sabi ng Panginoon, I tell you, I do not know you. I do not know where you are from. Depart from me, you evildoers. In that place there will be weeping and gnashing of the teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets of the kingdom, but you being thrown out, and they will come from the east, and from the west, and from the north, and from the south, and will recline at the table of God. Makikita mo yung mga tao na nag-respond sa kingdom ng Panginoon. They come from east, from every direction of the compass. Pero ikaw, kapatid, ay pinagtatabuyan sa kaharian ng Panginoon. Why? Kasi hindi mo kayang i-give up ang worldly interest mo in exchange of the kingdom of God here on earth. Binigyan tayo ng God ng lahat ng resources, lahat ng pagkakataon, lahat ng wisdom, lahat ng power, lahat ng opportunities ibinigay ni God upang tayo ay makipag-cooperate sa kingdom ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Hebrews chapter 2, for this reason, we must pay much closer attention to what we have heard. Makinig daw tayo ng maigi, mga kapatid, so that we do not drift away from it. For if the word is spoken through angels, prove unalterable, and every transgression and disobedience receive a just penalty, how we will escape if we neglect so great salvation? Naipahayag na ang salita ng Panginoon. Rare ang tinuturo sa may pulpitang ito, mga kapatid. Yung napapakinggan ninyo, hindi napapakinggan ng ibang mga churches. Mapalad kayo. Pero you are responsible sa bawat word ng Panginoon na inyo napapakinggan. Kahit anong ganda ng preaching dito, kung hindi rin kayo nag-respond sa kingdom ng Panginoon, anong profit nun, kapatid? Para lang akong isang magaling na musician. Para lang akong si Gary Valenciano na kumakanta sa inyong harapan. Na-entertain kayo, pero pag uwi ninyo, wala itong dating sa inyong buhay. Amen? Maging singer na lang kaya ako. Alawin ko na lang kayo. Ang gospel ng Panginoon ay rare. Mapalad tayo na nakakaunawa nito. Ipinapakita ng Panginoon yung pinaka-end ng lahat ng bagay. Binigyan tayo ni God ng tip in advance. Nakita natin, malinaw pa sa sikat ng araw, kung ano ang nais ng Panginoon sa atin. Kung bakit tayo tinawag ng Panginoon sa kanyang kaharian, ang linaw. Ngayon, anong gagawin natin dyan, kapatid? Isasantabi lang natin pag uwi ng bahay? Parang naganood na isang teleserye? Mag-respond tayo, kapatid. Kaya sabing ganon, itong mga salitang ito ay prove unalterable. Hindi ito mababago. Every transgression and disobedience receive a just penalty. How will we escape and neglect so great a salvation? After it was first spoken to the Lord, it was confirmed to us by those who heard, God also testifying with them, both signs and wonders, and by various miracles, and by the gifts of the Holy Spirit, according to His own will. Wala tayong dadahilan, mga kapatid. Napakinggan na ninyo ang ebanghelyo ng Panginoon. Ang aking pong tinuturo is the gospel of the kingdom of God. Ito ang tema ng Panginoong Yesus, ni John the Baptist na forerunner niya, ng mga alagad after nung si Jesus ay umakyat sa langit. At ito po ay tinuturo sa inyo. Ngayon, pag-usapan po natin yung parable of the sower. Sa may parable of the sower, meron pong tatlong writer ang sumulat nito. Si Matthew, si Mark, at saka si Luke. Ito po ay makikita ninyo sa Matthew chapter 13, verses 3 to 9, Mark chapter 4, verses 3 to 9, and Luke chapter 8, verses 5 to 8. Tatlong writer, sumulat sila, isinulat nila sa mga aklat nila, yung narinig nila kay Jesus, sapagkat ito ay napaka-importante. Ang parable of the sower. Ang sabi ng Panginoon,
Bakit, Lord? Bakit ka nagsasalita sa may parable? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, sabi niya, why do you speak in parables? Jesus answered to them, to you, it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, it has not been granted. Nakita niyo po mga kapatid, kung ikaw, isa ka sa mga nakakapakinig ngayon at ng interpretation na ito, mapalad ka. Sapagkat kayo ay binibigyan ni God ng kapangyarihan na makaunawa ng mysteries of the kingdom of heaven. Misteryo ito, it was hidden long time ago. Ang daming tao na gusto makapakinig nito, ang daming gusto makaunawa kung anong ibig sabihin nito. At sa inyo ay hayag-hayag ang itinuturo na parang sikat ng araw. Anong gagawin ninyo mga kapatid? How will you respond to this gospel? I pray mga kapatid, after this message, mag-isip-isip po tayo, mag-pray po tayo, seriously, kada pamilya, mag-pray kayo, and ask for the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, to them, it was not been granted. For whoever has, more shall be given, but he will have an abundance. But whoever does not have, even though he has, shall be taken away from him. Therefore I speak to them in parables, sabi ni Jesus. Because while they're seeing, they do not see. While hearing, they do not hear, nor do they understand. In their case, the prophecy of Isaiah is being fulfilled, which says, you will keep on hearing. Sige, makinig kayo na makinig, pero wala kayong mapapakinggan. Wala kayong maunawaan. Sabi ng Panginoon, but you will not understand. You will keep on seeing, but you will not perceive. For the heart of these people has become dull. With their ears, they scarcely hear, and they close their eyes. Otherwise, they would see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and return, and I will heal them. Bakit naging dull ang isip nila? Bakit naging kalyado ang puso nila? Bakit naging manhid ang puso nila? Makinig na makinig, ang gaganda ng mga preaching, mga powerful preaching, mga rare na preaching. Pero wala silang, hindi na benefitan sila. Why? Patuloy sila nakikinig. Gusto nila makinig. Gusto nila makita. Pero wala sila makita. Bakit? Barado na yung tenga. Barado na yung puso. Bakit? Yung puso kasi nila, kinain na ng sistema ng mundong ito. Hindi nila kayang i-give up ang sistema ng mundong ito in exchange of the kingdom of God. Pero sa inyo mga kapatid na interested sa kingdom ng Panginoon, to you, it has been granted to understand the mysteries of the kingdom of God. Isa po sa mga very interesting sa may Matthew chapter 13, ito po yung sinabi ng Panginoon sa may okay. Chapter 13, verse 34 and 35. All these things, Jesus spoke to the crowds in parables. He did not speak to them without a parable. Lahat ng mga tinuro niya, parable. Ang parable po ay hindi tuwirang salita. Nakatago doon sa mga kwentong iyon, yung kahulugan ng kaharian ng Panginoon. Na ang tanging makakaunawa noon ay yung mga tao na willing na mag-suffer, willing na i-give up ang worldly interest in exchange of that kingdom. Sila lang makakaunawa ng kingdom ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon in verse 35, this was to fulfill what was spoken through the prophet. Nakita nyo? Sinabi pa ito in the Old Testament. It was prophesied. I will open my mouth in parables.
I will utter things, what? Ano pa sabi ng Bible ninyo? I will utter things hidden since the foundation of the world. Yan po ang parable. Nakatago doon yung mga hidden meaning. Yung original purpose ng Panginoon, itinago niya doon sa mga parable. Kung ano ang mangyayari sa huling panahon. Itinago niya. Things hidden since the foundation of the world. Kaya nga mga kapatid, makinig kayo. Sa may parable of the sower, ipinakita, ang parable of the sower is all about the kingdom of God. Papaano ang isang tao ay nagpo-progress na pumasok sa kaharian ng Panginoon. Sa may parable of the sower, ipinakita ng Panginoon na ang mga Kristiyano sa buong daigdig ay nahahati lang sa 4 na kategory. Makinig po kayo na maigi. Saan po kayo sa 4 na kategory? Yung isang puso ay yung mga taong napakinggan niya ang gospel of the kingdom pero hindi niya naintindihan. Yung ikalawa, parang nagtanim sa tabing daanan. Yung ikalawang puso ay mga taong nakapakinig din ng gospel of the kingdom pero ang kanyang puso ay parang sa may batuhan. Hindi nakasurvive yung seed ng Panginoon sa puso niya. Yung ikatlo, natanim yung seed doon sa may dawagan, sa thorny place. Hindi rin nakasurvive yung salita ng Panginoon. Yung ika-4 lang na puso ang talagang nag-respond sa kaharian ng Panginoon. Makinig kayo na maigi mga kapatid. Saan po kayo sa 4 na ito? How I pray mga kapatid na lahat tayo rito ay nasa may ika-4 na soil. Pero hindi ko po hawak ang inyong puso't isipan. God has given you one power. It is the power to decide. At hindi yan papakilaman ng Panginoon. Tuturuan kayo ng Panginoon. Ibibigay ni God ang lahat ng wisdom, lahat ng strength. Pero ang power to decide ay nasa sa inyong mga sarili. Sapagkat hindi tayo ginawa ni God na robot. Kayo ang magde-decide. Ano ang magiging decision mo, kapatid, tungkol sa kaharian ng Panginoon? Makinig po kayo. Ang unang parable ay tungkol sa binhi na natanim sa tabing daanan. Ganito po ang sinasabi sa Luke chapter 8 verse 5. The sower, yung nagtatanim, went out to sow his seed. And as he sowed, some fell beside the road, and it was trampled underfoot, and the birds of the air ate it up. Yan po yung unang-unang kwento ng parable of the sower. Meron daw nagtatanim na sower. Sino yung sower? Lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Mula kay Jesus Christ hanggang sa kalitliitang preacher na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ako po para po akong farmer. Nagtatanim ako ng mga salita ng Panginoon sa inyo. Pero papaano? Kayo ay parang lupa ang mga puso ninyo. Anong klaseng lupa yung puso ninyo? Parang tabi ng daanan? How do you describe yung lupa sa tabing daanan? Yun ba ay magandang lugar para pagtaniman? No. Bakit? Noong unang panahon, hindi pa uso mga simentong kalsada. Hindi pa uso ang mga asfaltadong kalsada. Ang mga kalsada noon ay talagang tamper, compact, masiksik, lagi nadadaanan. Isipin mo maglagay ka ng binhi doon ng buto? Tutubo ba yon? Hindi. Ang kapal kasi ng crust sa ibabaw niya. There's no way para yung isang binhi ay mag-germinate. Wala siyang paraan para siya ay bumaon na kahit kaunti, makasipsip ng moisture ng lupa, ang tigas ng ibabaw, hindi siya makapenetrate. Kaya ang nangyari, nanatili siya nasa ibabaw. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon na mag-germinate. Ngayon, sabi ng Bible, natapak-tapakan ng mga tao. Trampled underfoot. Nandun lang ang seed. Nasa ibabaw lang ng puso niya, nandun lang.
Hindi nag-penetrate. Hindi niya naintindihan. Nandun lang sa ibabaw ng puso niya. At ang description sa may parable, natapak-tapakan ng mga tao. At dumating yung ibon. Nakita ng ibon at tinuka niya yun. Ipinaliwanag sa may Bible. In Jesus Christ mismo kung ano ibig sabihin ng parable. Sabi niya, in Matthew chapter 13 verse 19, when anyone hears the word of the kingdom, nakita niyo mga kapatid, ang sino mang daw na nakapakinig ng gospel, ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, and does not understand it, hindi niya naintindihan. Hindi niya nakita na napakahalaga pala nun. And then the evil one. Sino yung evil one? Si Satan. The evil one comes and is not just them away what was sown in his heart. At sabi naman sa Luke chapter 8 verse 11 to 12, the seed is the word of God. Those beside the road are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word from their heart so that they will not be saved. Dumating daw yung kaaway, si Satanas, at nakita yung salita ng Diyos na sa ibabaw lang ng puso hindi nagpe-penetrate. Nakita ni Satan, inisnatch ni Satan. At ang sabi rito, upang huwag siyang manalig at huwag siyang maligtas. Ang sabi naman ni Matthew, hindi niya kasi naintindihan. Hindi niya naintindihan. Mga kapatid, naintindihan ba ninyo ang gospel? Yung kahalagahan nito? Naintindihan niyo ba yung importance of the kingdom of God para sa atin, para sa ating mga anak, para sa ating future? Ano ang impact nito sa atin? Tayo ba mga kapatid ay habang panahon na nandito sa mundo? Sa tingin niyo ba ito bang mundong ito ay forever na iinog? Na as is lang ang mga business cycle? As is lang yung mga political dynasties? As is lang yung mga nangyayari sa paligid natin? No. Kung inaakala ninyo mga kapatid, na para bang perpetual kang magnenegosyo, nagkakamali ka. Take the lessons of Yolanda. Tingnan niyo yung mga negosyante roon. Established na mga businesses nila doon. Nakaplano na yung kailang mga 2 years, 3 years mga program. Sa isang iglap. Nasaan na yung mga plano nila? Nasaan na yung mga pinagpagalan nila? Wala sa kamay natin yun mga kapatid. Nasa Diyos yun. Naalala ko yung isang movie noong 2012 na ang title is The Impossible. Ewan ko kung napanood niyo yun. Ito pong movie na ito ay kwento ng tsunami sa Thailand. Isang family na nag-travel from America, nagbakasyon sila ng kanyang 3 mga anak, at saka buong family sila. So 5 sila nag-travel from America to Thailand para lamang magbakasyon. Akala nila kasi yung future hawak nila. Ang sarap, nandoon sila sa isang magandang resort sa Thailand. And then habang sila ay nagtatampisaw, habang ini-enjoy nila yung splendor ng kanilang vacation, maya-maya, ito na yung alon ng laki. Nagulat na lang sila. Boom! Sa isang iglap, wasak ang lahat. Sa isang iglap, nag-vanish. Yung isang pamilyang iyon, nagkawatak-watak sila. Ang akala nila patay na. Akala nila patay na yung mga member ng family. Imposible na, kaya ang title is The Impossible. Imposible pang nagkita-kita sila dahil alam nila, bawat isa kanila, alam nila patay na yung mga member ng family. Kasi walang kakaunti ang survivor. Ang laki ng casualty. Nakita nyo yung nangyari sa Tacloban? Nakita nyo yung nangyari sa Leyte? Mag-isip kayo mga kapatid. Kung ang priority ninyo ang mga bagay sa mundong ito, hindi ko po sinasabi na masamang magnegosyo. Hindi ko sinasabi na masama na mag-aral tayo. Wala po sinasabi ganun. Hindi po yung sinasabi ng Bible. Ang sinasabi yung priority mo, kapatid. Kung na-capture na ba yung heart mo na mga yan? Ang ilan dito, puro trabaho, puro trabaho, puro trabaho. Overtime, araw-araw. Wala nang panahon sa kingdom of God. As if akala niya, yung trabaho niya ang bumubuhay sa kanya, hindi na si God.
Pag ganyan na po mga kapatid, delikado na po kayong estado. Kayo po ay natutulog na spiritually. Nawawala na kayo sa focus ninyo sa kaharian ng Panginoon. And then, sino po itong mga tao, mga Kristiyano na nahahalin tulad sa puso na sa may tabing kalsada? Sila po yung mga tao na nabigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapakinig ng ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Pero hindi nila ito napakinabangan dahil ang kailang puso ay na-occupy ng mga earthly things. Mga worldly matters. Nakaid sila ng sistema ng mundong ito. Nakakala nila na yung sistema ng mundong ito, it will endure forever. Mga kapatid, kung ganyan po ang inyong pananaw, akala mo ang negosyo mo forever yan. Stable ka na kasi may insurance ako. May ilang insurance company na bumagsak. Pinapakita ng Panginoon, walang economic system na mag-endure forever. Sabi, di matibay yan kasi sa gobyerno yan o ano yan. No. Si God ang magsasabi. Siya ang final say. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10 verse 37 to 39, naalala ko yung isang parable. Nakita nyo yung interest ng mga tao Sa may Matthew chapter 22 verses 1 to 14, meron pong parable doon, the parable of the wedding banquet. Tingnan nyo po yun po ay tungkol sa kaharian ng Panginoon. Kasi minsan si Jesus Christ ay na-invite sa isang banquet, sa isang piyestahan. And then kumakain siya sa isang table. At habang kumakain, nag-share si Jesus Christ. And then meron isa sa mga audience na pasigaw siya. Mapalad, sabi niya gano'n ng isang audience. Mapalad yung makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. May sumigaw na isang gano'n. Sa tuwa niya, doon sa may preaching Jesus Christ. And then ipinasok agad ni Jesus Christ yung kwento. Yung parable, another parable about the kingdom of God. The parable of the wedding banquet. Ano po yung kwento ng parable na yon? Ganito. Meron daw isang mayaman na tao at nagpahanda siya. Nagpakatay siya ng baka, talagang yung baka na yung pinataba, hinintay for how many years, and then kinata yun at nagluto, at talagang inayos ang lahat, tapos nag-start mag-invite. Pinuntahan yung mga invited. Sabi nung may-ari, o sige ngayon, ready na ang lahat. Tawagin nyo na yung mga invited. So unang pinuntahan yung isa. Sabi po yung excuse ng isa. Pasensya ka na kasi nakabili ako ng lupa. Titignan ko muna. Sabihin mo, pasensya na ka mo, daw makakarating. Okay, yung isang servant naman, pumunta naman sa isa. Sabi nung isa, pasensya na po kasi nakabili ako ng 5 pares na baka, kinakailangan kong i-test. Sabihin mo muna, excuse muna ako. Tapos, nagpunta naman isang servant doon sa isa. Sabi nung isa, sabi mo, pasensya na kasi kakasal ko lang kinakailangan mo ng excuse muna ako. Puro excuses. Ano po nakikita sa may parable na yon? Busy sa mga earthly things. Walang puwang yung kaharian ng Diyos sa puso nila. Hindi nila naiintindihan na napaka-importante ng kingdom of God sa kanila ngayon at sa future nila hanggang eternity. Ang nakikita nilang mahalaga, yung kanilang mga negosyo, yung kanilang pag-aaral, ang nakikita nilang mahalaga, yung kanilang mga baka, yung ari-arian, yun ang nakikita nilang mahalaga. Yung mga earthly things. Wala silang nakikita about the kingdom of God. Yung iba naman, sobrang sipag naman sa pag-aasikaso ng kanyang pamilya. Masama ba mag-aasikaso ng pamilya? Hindi naman Kaya lang kung puro yung family mo ang lagi mong priority at initsipwera mo ng karya ng Panginoon, nagkakamali ka, kapatid. Iyan ang isang malaking pagkakamali mo. Dapat, kaya nga sabi nga sa may commandment number 1, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Siya yung priority sa lahat. Sapagkat siya nagsusustain sa iyong family. Siya nagsusustain sa iyong future. You shall have no other gods before me, sabi ng Panginoon. Huwag mong gagawin Diyos, even yung asawa mo. Huwag mong gagawin Diyos yung pamilya mo.
Huwag mong gagawing Diyos ang negosyo mo, ang trabaho mo, o yung pag-aaral mo. Huwag mong gagawing Diyos yan. Dapat si God ang top sa lahat ng bagay. Tama po ba mga kapatid? Amen. And then, sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 10 verses 7 to 39, He who loves his father or his mother more than me is not worthy of me. Makinig po kayo mga kapatid. He who loves his father or his mother more than me, sabi ni Jesus, is not worthy of me. He who loves his daughter or his son more than me is not worthy of me. Ano pong ibig sabihin Jesus Christ doon? Ginawa niya na kasing Diyos-Diyosan yung kanyang family. Mas iyon na yung mahalaga sa buhay niya, hindi na ang Panginoon. Doon niya na binigay lahat ng strength niya. Lahat ng mga resources na binigay niya sa kanya, doon niya na ibinugol. May liligtas ka ba ng pamilya mo? Hawak mo ba ang kaligayahan, ang future ng pamilya mo? Hindi ba lahat yan nasa kamay ng Panginoon? So therefore, yamang pala ang Diyos na nagsusustain sa ating family. Si God ang unahin natin sa buhay natin. Next to our family. He who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Kung hindi ninyo kaya makipag-suffer for the kingdom, for the cause of the kingdom of God, you are not worthy to be called a Christian. You are not worthy of any promises of Jesus Christ. You are not worthy to inherit the kingdom of God. Wala kang karapatan. Kasi ang mas mahalaga sa iyo, ang mundong ito. And then, sabi ng Panginoong Yesus, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and hid again. And from joy over it, he goes and he sells all that he has possessed and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls. And upon finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. Ano po ibig sabihin ng parable na yon? Another parable na naman. It's about the kingdom of God, the importance of the kingdom of God. Kinumpir ka yung kingdom ng Panginoon sa treasure. Yamang tayo ay mahilig sa treasure. Yan ang pinakamimithi ng tao, yung treasure ng mundong ito. Gumamit si God ng isang parable about the kingdom of God. Sabi niya, yung unang parable, meron daw isang tao na nagdidig sa isang lupa. And then sa kanyang pagdidig, may na-stumble siya na treasure. Boom! Na-curious siya, hinukay niya. Nakita nung binuksan niya, ang laking kayamanan. Kinalkulit niya yung value, ang laking kayamanan nito, sabi niya gano'n. Ang ginawa niya, tinabunan niya kaagad yun. At umuwi siya kaagad. Pinagbili niya ang lahat ng meron siya sa ibabaw ng daigdig. At binili niya yung lupang iyon. Binili niya, bakit? Kasi alam niya kung gaano kayaman yung treasure na nakita niya. Ano yung treasure na yon? It is the true riches of the kingdom of God. Beyond sa kayang i-offer ng mundong ito. Beyond sa kayang i-offer sa mga anak natin ng mga success or prosperity. Beyond. It has a surpassing value. Transcendent value. Na hindi natin kayang i-explain. Kahit na ako isang pastor magpahanggang ngayon. Marami akong kayang i-explain, pero hindi lahat kaya kong i-explain kung gaano kayaman ang kaharian ng Panginoon. Napakayaman. Na-explain ko bahagi lamang. Napakayaman. Kaya nga, nakita niya yung value. Ipinagpalit niya yung kanyang earthly interest in exchange of that kingdom. Kayo mga kapatid, kaya ninyo? Kaya ba natin na ipagpalit yung ating interest sa mundong ito in exchange of the kingdom of God? Si Jesus po ang nagsasabi. Another parable. Sabi niya, meron daw isang alahero. Trabaho niya mamili ng mga mamahaling mga precious stones. And then one day, may nagbebenta sa kanya, pearl of great price.
Hindi alam nung nagbebenta kung gaano kahalaga yung perlas na yon. Kung gaano ang value. Ang nakakaalam ng value, yung alahero na namimili. Nung nakita ng alahero, naku! Ang laking kayamanan nito, sabi niya gano'n. Ang ginawa niya, sige po, babalik po ako, bibilihin ko yan. Umuwi siya, pinenta niya lahat kung anong meron siya sa ibabaw ng daigdig in exchange of that pearl. Ano po yung pinopoint ng parable? Ipinapakita doon na kinakailangan tayo mga Kristiyano, mabuksan yung ating paningin kung gaano kayaman yung kingdom na kakamta natin. It is beyond your trabaho. Hindi niya kayang ikumpara kung anumang possession yung meron ka ngayon. Kung ilang hektarya ng lupa na meron ka ngayon. O kung gaano man kataas ang narating mo sa lipunang ito. Hindi kayang i-compare doon. Napakayaman. Kaya nga mga kapatid, ito ang magandang makita po natin. Mabuksan, ipag-pray natin kay God, Lord, help me to see kung gaano kayaman the surpassing value of your kingdom. Teach me, Father God, na ang puso ko ay huwag makapture ng mundong ito, kung hindi makapture, Panginoon, ng iyong kaharian. Na ako ay magle-labor, magsasuffer, magtatrabaho. I will work for you, O God, for your kingdom. Kasi alam mo, it has ang kanyang consequences ay eternal. Kaya nga sabi ng Panginoon, okay, so ngayon, wala na po akong time. Nasa first part pa lang ako ng parable. Anyway, tutuloy po natin to next week. Pero, kasi kung imamarathon ko ito, magkakaroon po lang tayo, meron pa tayong Lord's Supper. Amen? Naka second page pa lang po ako. May 4 pages pa ako. So ngayon mga kapatid, ito po yung mahalaga sa atin. The message sa may first parable ay makita po natin doon pa lamang. Huwag tayo may kakategorize sa mga puso na parang sa tabing daanan. Na he doesn't understand. Hindi niya maintindihan na napakayaman pala ng karya ng Panginoon. Ang nakikita niyang mas mahalaga yung mga bagay sa mundong ito. Amen? So mga kapatid, I pray na wala isa man sa atin ang nasa may parable number 1 pa lang. Amen? Nakakalungkot. Kung dito pa lang, meron pang yung rocky soil. Meron pa yung thorny soil. I pray mga kapatid, nandun tayo sa pang-4. Nasa good soil tayo. Amen? Meron pa tayo another week to prepare. Para maging good soil yung puso po natin. Gawin po ninyo yung assignment ito. Pag-uwi nyo mamaya, basahin niyo, tapusin niyo yung parable of the sower, Matthew chapter 13, intindihin niyo po yan, sapagkat iyan po ay nakatago po dyan, yung mysteries of the kingdom of heaven, hidden since the foundation of the world. Amen? I think sufficient na po yung message ni God ngayon. At least nakapagpundasyon tayo sa umpisa. Na ang mas pagpagalan natin mga kapatid, never allow your hearts na makapture ng sistema ng mundong ito. Keep your hearts focused on the kingdom of God. Ipakultivate natin. Si Satan, sabi sa may parable, si Satan nakita niya. Kasi ang description, yung paliwanag ng Jesus Christ, unang-una, hindi niya naiintindihan. Pangalawa, dahil hindi niya maintindihan, nandun lang sa ibabaw yung salita na trampled underfoot. Ibig sabihin, na tapak-tapakan lang, na coveran siya ng mga worldly issues. Yung mga affairs ng mundo na tapak-tapakan yung word of God hanggang sa nawala na siya. Dumating na si Satan, baka manalig pa to. Mistas na. Uunahan kayo ni Satan, nanakawin niya yung salita ng Panginoon na naitanim sa ating puso. Payag kayo nun, kapatid? Na ang sabi rito, sabi ni Satan,
kukunin ko upang wag siyang manalig at wag siyang maligtas. Ayaw ni Satan na maligtas kayo. Ayaw ni Satan na mananalig kayo. Ayaw ni Satan na maintindihan ninyo ang gospel ng Panginoon. Ayaw niya na makapasok kayo sa kaharian ng Panginoon. Payag kayo nun? Okay, papayag. Kaya nga, doon po sa may issue ng born again, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 3. Except a man be born again, be born by water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Dalawa po yan, mga kapatid. Alam nyo ba, unless na si God ang mag-ignite sa spirit natin, kasi tayo ay spiritually dead. We were dead because of our sins. Ang patay, nag-respond ba ang patay? Punta ng sementeryo, mag-preach ka sa mga patay, sementeryo. May mag-i-amen ba dyan? Wala. Magluto ka ng masarap na pagkain, lutuan mo, lagyan mo ito sa ibabaw ng nicho, maamoy niya ba yun? May appetite bang patay? Wala. Ganyan tayo noon, mga kapatid, wala tayong appetite sa kingdom ng Panginoon. Wala tayong appetite sa, hindi tayo nag-respond sa kaharian ng Panginoon, wala. Si God ang nag-ignite sa atin. Si God ang nag-cause sa atin na born again, para lamang ko, magkaroon ka ng pag-unawa, ipapakita niya sa iyo yung kaharian ng Panginoon. Ikikwetin niya yung spirit natin para makita mo yung kaharian ng Panginoon. But, brothers and sisters, it doesn't mean na porke nakita mo yung kaharian ng Panginoon, nakapasok ka na. You need to decide. Kinakailangan dito ang decision. Kinakailangan dito na makita mo na mayaman pala yung kaharian ng Panginoon, and you will suffer for it. Mag-i-strive ka dun makapasok. Sapagkat yung iba ayaw nila kayang give up. Nila kayang give up ang worldly interest. Bagaman nakita na nila yung kingdom ng Panginoon by the grace of God. Ako naniniwala, yung mga tao ngayon, binigyan ni God ng lahat ng supply. Sinuplayan niya ng strength, sinuplayan niya ng repentance, sinuplayan niya ng salvation, pero yung mga tao ngayon, decision nila, ayaw nila, kasi hindi nila kayang i-give up ang worldly interest. Pero yung iba nag-strive to enter, kahit na makipot ang pintuan, pumasok sila at nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat ready na sila na mag-suffer for the kingdom of God. Yung mga nagpabautismo, naiintindihan na nila na mula ngayon ang employer nila ay si God na. At sila ay tinatawag ni God sa kanyang ubasan upang magtrabaho sa pagkataguyod ng kaharian ng Panginoon sa ibabaw ng daigdig. Mga kapatid, ano ang interest po natin? Saan po tayo nagtatrabaho? Ito po yung mga tanong na iiwan ko sa ating lahat ngayong umaga nito. And then, huwag po yung absent next week. Para matapos po natin yung tatlo. Amen? Amen. So tayo pong lahat ay tumayo. Heavenly Father, we thank you, O God. We thank you for giving us the opportunity, O Lord, na